God is good all the time. That was the greatest profound truth we've ever heard. Kapag ka sinabi natin God is good, hindi lamang ito tumutukoy doon sa masasaya at magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. When we say God is good, it refers to the holiness of God. It refers to the perfection of God. All His ways are just and perfect. Ang lahat ng kapamaraanan ng Panginoon ay matuwid at perfecto. That even the creation, He created the universe by His tremendous wisdom, by His perfect system. Kaya ang Panginoon banal. Ang ibig sabihin ng banal, walang pagkakamali, walang mali sa Kanya, walang kasalanan sa Kanya. And behind the word God is good, behind that word, behind that profound truth, is our greatest problem. Why? Because God is good and we are not. God willing, sa susunod na video, yan po yung ating papag-aralan po. I pray to the Lord God Almighty to give us a humble heart upang maintindihan natin, matanggap ang kanyang mga sinasabi at mamunga ang salita ng Panginoon sa buhay natin sa araw-araw. May sa katuparan ang lahat ng plano ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng ating maturity na galing sa salita ng Panginoon. May God bless us all. Sa umagang ito o sa araw na ito, pag-aralan uli natin yung John chapter 3 at talakayin natin yung verse 27. Ang sabi roon, no one can receive a single thing unless it's given to him from heaven. Walang sino man ang makakatanggap ng isang bagay malibang ipagkaloob sa kanya ng langit. One of my favorite verse na lagi kong naaalala every single hour, every single day of my life. Walang anuman matatanggap ang sino man malibang ipagkaloob ito sa kanya ng langit. Ang nagsabi po ng salitang ito ay si John the Baptist. Si John the Baptist po, siya po yung nagbautismo sa ating Panginoong Jesucristo. Lumabas ang salitang ito dahil sa isang pangyayari po. Dumating yung mga disipulo, yung mga estudyante ni John the Baptist at nagbalita sa kanya. Sabi ng estudyante ni John the Baptist, Guro, yung taong binautismohan mo nung isang araw, nandun po sa kabilang ilog at siya po ay nagbabautismo at marami pong pumupunta sa kanya. Yung ganang pananalita, ang datingan nun, parang nagselos yung mga disipulo ni John the Baptist para sa kanya. Nainggit yung mga estudyante ni John the Baptist para sa kanya, para kay John the Baptist. And the answer of John the Baptist was so good at napakaganda. Sabi ni John the Baptist, walang tatanggapin ng isang tao malibang ipagkaloob ito sa kanya ng langit. Parang sinasabi ni John the Baptist na ito yung role ko, ito yung ministry ko, ito yung papel ko, hanggang dito lang ako, ito lang yung pinagkaloob sa akin ng langit. Actually sa verse 24 ang nakalagay doon, ito yung mga panahong hindi pa napupugutan ng ulo si John the Baptist. Yan, nasa verse 24 yun, sabi yun, ito yung mga panahong hindi pa napupugutan ng ulo si John the Baptist. Sinama ni beloved John, Apostle John, sa kanyang kwento, yung salita na yun, dahil ang buod ng pangyayari, konti lang talaga yung days na magmi-minister si John the Baptist. Eventually, pupugutan din siya ng ulo.
Kaya sabi ni John the Baptist, ito lang yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Katulad ng isang abay sa kasal, maligaya na ako na nakasama ng lalaking kinakasal ang kanyang bride. At gaya ng isang abay, that joy is mine. Christ must increase and I must decrease. That was the answer of John the Baptist. Alam nyo, meron pong isang katanungan na pagandang katanungan po. Ang talagang paraan lang para makatagpo ka ng kasagutan is yung magtanong. And there is a very, very good question. Very wonderful question. Sabi roon, kung ang mga kalaban mo ay ang iyong sarili, paano mo siya tatalunin? That was a very wonderful question. Kung ang makakalaban mo ay ang iyong sarili, paano mo siya tatalunin? That was more than David and Goliath. Sarili mo na yung kalaban mo eh. Paano mo siya tatalunin? I pray na tayong mga believers ay meron tayong kaisipan at damdamin ng katulad ng kay John the Baptist. A humble man and a humble servant of God. Ano nyo, may mga senaryo sa buhay natin na ilalabas talaga kung ano yung damdamin natin, pagkatao natin, conduct, behavior, principles o pananaw na meron tayo. May mga senaryo talagang may lalabas natin yun. Lalo na yung mga pagkakataon yung senaryo na tayo ay kino-compare na. Kung di man natin i-compare ang sarili natin sa iba, may mga taong magko-compare sa atin. I-compare nila tayo sa iba. At hindi po magandang pangyayari o hindi po maganda magiging mararamdaman mo doon. Pero kung meron tayong behavior o meron tayong principle na katulad ng kay John the Baptist, madali natin ma-overcome ang hindi magandang damdamin kapag tayo kino-compare. Alam natin ang mga tao kapag dumating na yung comparison, kadalasan nagtatanong na yan, Panginoon, nag-pray naman ako. Panginoon, minahal din naman kita eh. Panginoon, naglingkod din naman ako eh. Bakit hindi ganun kasing laki, kasing ganda, kasing ayos sa ministry nila kaysa sa ministry ko? Panginoon, naging mabait naman ako eh. Bakit hindi naging ganun ka-asenso ang buhay ko sa asenso nila? Ka-asenso nang sa akin. People questioning God. And people sometimes they are questioning themselves. Bakit nangyayari ganun? Kapag ka nagkakaroon na ng comparison. Kaya sabi ko kayo na mahirap kalabanin sa rin natin. Kapag ka nangyayari ng comparison, kakalaban mo na yung sarili mo dyan. Sometimes meron sariling wording sa iyong sarili, meron siyang binubulong sa iyo na pwede ka makapag-isip o makagawa ng ibang bagay na hindi maganda sa harapan ng Panginoon para ma-level mo lang yung sarili mo doon sa mga taong nakahigit sa iyo. Ano yung nangyari dito? Kinukumpara si John the Baptist sa ating Panginoong Jesus. Pumasok yung comparison between John the Baptist at sa ating Panginoong Jesus. Sabi ni John the Baptist, Christ must increase and I must decrease. Naiintindihan ni John the Baptist ang kanyang sitwasyon. Tayo bilang tao, nagiging sarado ang ating kaisipan. Hindi natin na itatanong sa Diyos kung ano ang kanyang will, kung ano ang kanyang kalooban sa atin. Ang nakalagay lamang sa kaisipan natin, we are expecting big things. Na-expect tayo ng malalaking bagay. Marami nagturo sa atin yan eh. Dream big. Expect miracles from God, big things from God. Marami nagturo sa atin ng ganyan eh.
Kaya maraming believers broke, losers. Dapat ang hinihintay nating malaman ay yung kalooban ng Diyos sa atin, kung ano ba yung role na atin. Na ang lahat ng ating tinatanggap, malit man yan o malaki, it is to glorify God. It is to glorify God. Sometimes napopokus tayo dun sa mga narinig natin na puro positibong salita na narinig natin na minsan nabobola tayo, natatakpan natin, nakakalimutan natin na magtanong sa Diyos kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Yan lang naman ang kaligayahan ng Panginoon. Ang taong may sasama ng Panginoon sa kanyang kaharian ay yung taong gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama. If you read the Bible, yun lang po yun. Kung nakapagbasa tayo ng Bible, matutuklasan nyo na yun ang hinihintay ng Panginoon Kristo. Yung mga taong gumagawa sa kalooban ng Ama. Sinabi ni John the Baptist ito, na walang tatanggapin ang isang tao maliban pagkaloob sa kanya ng langit. So lahat ng meron tayo, including our tears, our pains, our sorrow, lahat ng meron tayo, binigay sa atin ng langit yan. At ang purpose niyan, kung ma-handle natin ng tama yan, at magiging tama ang kaisipan natin ng katulad ng kay John the Baptist, we can glorify God sa mga bagay na yan dumarating sa atin, including our failures. I'm saying this word sa mga believers po, not to non-believers, because sa mga taong di niniwala sa Panginoon, kung anong pain and sorrow na meron sila, o kung anong mga achievements meron sila, that was the reward ng kanilang mga decision making. Pero tayo, as a believers of God, kapag tayo mananampalataya na sa Panginoon, lahat ng pwedeng mangyari sa atin, binigay sa atin ng Panginoon yun, including our pains. All the happiness, joy, pain, sorrow, success, malaki man o maliit na success, achievements, binigay sa atin ng langit yan to glorify God. Sometimes, malaking opportunity, maliit, mahabang araw para tayo maging matagumpay, nilatag ng langit yan sa atin. Ang purpose niyan is to glorify God. Hindi natin kailangan i-compare yung ministry natin sa iba. Hindi natin kailangan i-compare yung kinikita natin sa iba. Hindi natin kailangan i-compare yung mga bagay na meron lang tayo sa mga bagay na meron sa iba. Kaya minsan ang Christian nadidisappoint naiinggit sa patotoo ng iba. Hindi naman lahat na nagpapatotoo, totoo nga. Natin lahat yan. Just do the will of God and be faithful sa mga binigay sa atin ng Panginoon. Christ must increase and we must decrease. Let us glorify God sa mga bagay na tinanggap natin mula sa langit, katulad ng kay John the Baptist. If you will going to start to compare yourself to others, magiging isa ka sa most lonely person in the world. Dahil kahit saan tayo magpunta, laging merong mas magaling sa atin. Laging merong mas malaking church kaysa sa atin. Laging merong mas may talent kaysa sa atin. Laging merong mas magandang pamilya kaysa sa atin, magandang trabaho kaysa sa atin. Kahit saan tayo magpunta. What you need to understand is, lahat ng bagay na meron ka, it is to glorify God. For whether we eat or drink, do it for the glory of God. That is our role as a worshiper and as a believers of God. My Father in heaven, I thank you
sa lahat ng kabutihan mo sa aking mga kapatid, sa mga kasamahan po namin sa church, sa aming pamilya. I am praying for them, Panginoon. Palagi silang maging safe, mapagpala ang lahat ng kanilang mga ginagawa, ang kanilang source of income, Panginoon, ay maging blessing sa kanila. I am praying for their health, Ama. Maging malusog po sila, lalo na po sa spiritual. Lahat ng illness, physical illness, sickness, Panginoon, ito po yung inyong paggalingin. Show to them that you are our healer. Ang God na nagpe-perform ng miracle for the glory of your name. Lahat ng may sakit ngayon na nakakaparinig ng video ito, Panginoon, bless them and heal them, Panginoon. Ayusin mo, Ama, ang lahat ng damdamin ng mga mahal namin sa buhay na may pinagdadaanan. And let your salvation, Panginoon, ay dumating po sa kanila, Panginoon, kahit sa anong kapamaraanan. Salamat, Ama. Pagpalain mo ang aming tahanan, pagpalain mo ang aming bansa. All glory and honor be yours, my Father in heaven. In Jesus' name, Amen.